Samantala, kasama pa rin po natin Professor Xiao Chua para bigyan tayo ng isang historical perspective ng nagaganap ngayon. Ano? Reaction mo sa naging statement ni Ambassador Goldberg na naging talagang the Filipinos fought alongside the Americans noong World War II at itong ties na ito ay hanggang ngayon ay malakas pa rin. Magandang pagkilala ito sapagkat ang nangyayari kasi laging ang focus ng pagsasabi na who liberated the Philippines, sino yung nagligtas sa mga Pilipino, ay laging si MacArthur at ang mga Amerikano. Ngayon, mayroon tayong pagkilala mismo sa US Ambassador na side by side yung victory ng World War II ng mga ng laban sa mga Hapones, hindi ito sa mga ano lamang, hindi ito sa mga Amerikano lamang, kundi sa lahat ng Pilipino, yung puwersang, kasi bago dumating si MacArthur, yung mga guerrilla forces natin after Death March, kasi di ba nag-Death March sila, ang hirap ng mga nangyari sa kanila, pero marami sa mga Death March survivors, nag-guerrilla movement pa. So, ibig sabihin, sila yung naghanda ng daan para sa pagbabalik ni MacArthur at ang dami rin ng lumaban para tapusin yung pagkapanalo natin. So, ibig sabihin, we won the war at dapat yun yung maalala natin ngayong araw ng Kagitingan. Hindi yung fall of Bataan lang. It's just one step. Yun nga yung tanong ko sa'yo kanina, yung hangin ko. No, bakit kailangan daw gunitain natalo naman. So yun yung pakikipaglaban, yung kagitingan na kanilang ipinakita at yung pagiging survivor din ng mga Pilipino. No? Ang focus dito, heroism in Bataan, heroism in Corregidor, and heroism in the whole country, hindi yung pagkatalo natin. Kasi nung September 2, 1945, no, sumuko si Yamashita dahil pinabagsak siya ng USAF 5th Northern Luzon, mga guerrilla natin ito, Filipino and Americans, no. So yun yung mahalaga. Kailangan ano natin, bida ang veteranong Pilipino sa araw na ito. Samantala, isang karagdagang backgrounder, nagsimula po yung pagdiriwang o paggunita ng Araw ng Kagitingan noong 1961 nang lagdaan ni dating Pangulong Carlos Garcia ang Republic Act 3022 kung saan itinakda sa ika-9 ng Abril ang Bataan Day at upang bigyan tayo ng dagdag na pagpapahalaga ay ideklara rin ang araw na ito bilang isang holiday. Mula po noon ay taon-taon na nga pong ginugunita o nagtitipon ng mga veterano at kapwa natin mga Pilipino at maging mga dayuhan sa dambana ng Kagitingan o kilala po bilang Shrine of Valor, pero dati wala pa itong dambana noong 1962, no? 1970 ito 1970. Itinatag. Mamaya bibigyan pa natin ang ating mga kababayan ng background tungkol dito. Pero itinuturing po itong nakikita po nating cross dito sa ating gilid bilang Shrine of Valor or Altar of Heroism ng bansa bilang pagkilala po sa kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo nung ikalawang digmaang pangdaigdig. Xiao, Altar of Heroism. Bakit nga ba ganito ang itinawag dito? Tandaan natin sa altar ng Simbahang Katoliko, isineselebrate natin yung sacrifice of the Mass. Dito may altar din sa baba ng cross na ito, dito yung tinatawag na colonnade, ito parang altar din. Meron ding altar dyan, pero ang ginugunita yung sacrifice ng ating mga ninuno para tayo ay mabuhay ng malaya ngayon. No? At tandaan natin yung araw ng Kagitingan, kaya nga hindi na Bataan Day yung tawag, dati Bataan Day yung tawag dyan. 1962, Bataan Day ito. Araw ng Kagitingan na yung tawag dyan since President Cory Aquino, and pa 1 week, Philippine Veterans Week, na hindi lang mga World War II veterans, kundi yung World War II wala na yung mga Philippine Revolution veterans, patay na sila. Pero yung mga World War II veterans, yung mga veterans ng Korean War, yung mga sumama sa humanitarian efforts sa Vietnam War, at lahat ng mga veterans ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao at sa iba-ibang laban ay kasama doon sa tinatawag na pinaparangalan ngayong araw na ito. Yung lolo mo, hindi ba, ay veteran ng Korean War. Korean War noong World War II. At dito rin, nakipaglaban din siya. Hindi ko lang sigurado kung saang lugar, pero nakipaglaban po ang aking lolo. Pero patay na po siya, yumao na po siya. Kati, papakita ko lang to Ganito po kalalaki yung mga balang natatagpuan pa rin hanggang ngayon dito sa Bataan. Nagkalat po yan. Ito yung mga bala na natagpuan at ginamit ng World War II. So yan, authentic yan. Dito po yan sa Bataan nakuha. Hindi po si Xiao yung kumuha yan. Yan po ay isang relic talaga, mahalaga na makita po natin. Ang lalaki pala, no? Oy, pag tinamaan ka nito, sakripisyo talaga. Pero ang laki, Oo. Okay,
nga ang Shrine of Valor itinatag noong 1970. Yes. Can you give us a background siya kung ano makikita natin dito sa cross na ito? Pwede ba tayong pumasok dito? Oo, kapag ka pumunta ka dito, meron pong elevator sa 92 feet na cross, 92 meters na cross line. Imagine, 92 meters. Napakataas po niyan. At doon po sa may pakpak ng cruise, meron tinatawag na yung viewing deck. No, so ibig sabihin, kung mataas na tong bundok na to nakikita natin, mas mataas pa ho doon. No? Yung makikita ninyo kung ano yung nangyari sa buong Bataan, yung vista ng buong Bataan. Kaya nga very strategic tong Mount Samat kasi lahat ng pumapasok na puwersa Hapones, kitang-kita mo talaga eh. That's why nung bumagsak ito, talagang nawala na, talagang fall of Bataan na talaga yung mangyayari. Okay, pero sa paanan nung cross na yon, meron ding isang memorial dito sa ating harapan. Yung kanina pong nakikita nyo, yan po sa baba niyan, yung puting yan, ay isang war memorial. Meron pong mga lilok dyan sa marmol, yung mga eksena po noong ikalawang digmaan pandaigdig. Iniisa-isa sa bawat sculpture dito, yung na different battles dito sa Battle of Bataan. Yung isang 3 months na yon, yung tinatawag yon Battle of Bataan. Pero iba-iba po yung naging mga battles dyan. May Battle of the Points, Battle of the Pockets, yung depensa sa Abukay, yung unang depensa, at iba pa, no, na nagsasabi sa atin, yung Fall of Bataan, hindi lang yan yung kwento ng Bataan. For 3 months, tayo ay nag-struggle na yung mga Japanese na superior force sila, hindi nila tayo masakop sa lahat ng battles na to na nanalo tayo. Despite the limited supply, dahil sabi mo nga kanina na antala yung mga supply because the Americans decided to focus on Germany. That's why sinasabi na ni Winston Churchill, yung Prime Minister ng Great Britain, na quote siya na sinabi niya na the greatest warrior in the world ang mga Pilipino kasi naging slogan yung Remember Bataan, Remember Corregidor, ang pinakahuling sumuko sa mga Hapones dito sa Asia. But aside from yung Fall of Bataan, isa rin sa natatandaan natin. Ako, simula nung estudyante ako, hindi ko makalimutan yung Bataan Death March. Yes. Isa itong mahalagang pangyayari kasi talagang pinahirapan ng husto yung ating mga kababayang. Well, ang intention kasi nung Bataan Death March, di April 9, bumagsak ang Bataan. No, nung nakita nila, 70,000 Filipino soldiers, 12,000 American soldiers, wala silang mga sasakyan to transport them to the concentration camp in Capas. So, ano nangyari? For 100 kilometers, 3 days, summer heat, no? Imagine niyo. Napakainit nun. Napakainit, no? Dito sa Bataan at papuntang San Fernando, sila'y pinaglakad around 100 kilometers tapos pinasakay ng mababahong tren. Sabi nila, swerte yung mga nakasakay ng tren. Hindi po kasi mga 50 lang yung pwede doon sa tren na bagon, no? Pinapasok nila mga 150, 120. So siksikan nakatayo talaga. Lang sila. Tapos kapag nag-collapse ka, namatay ka, nakatayo ka lang. No? Yes. So, ang hirap nun. Tapos 13 kilometers more marching from Capas, Santo Domingo, Capas to Camp O'Donnell, Capas. Tapos doon sa Capas, naglakad sila ng 3 days. Doon, mas matindi pa yung naranasan nila kesa sa paglakad. Kasi sama-sama sila sa mga kwarto, doble ang laman, yung mga sakit na kumakalat. So yung posisyon ng patay na nililibing daw, magmula umaga hanggang hapon, hindi matapos. Marami-rami nga po yung mga tropang Amerikano and na nalagas doon. Would you have any idea siya? No, nag-umpisa tayo, 70,000 Filipino soldiers, 12,000 American soldiers. Nung natapos yung Death March, ilan na lang ang natira? Nako, hindi yan napagtuunan ng pansin. Although may mga estimates, hindi rin tayo makasigurado sapagkat they stop counting eh. Basta pag may namatay, ganun, may mga tumakas din doon sa Death March. Actually, may sinuwerte. Along the way, maraming nakakatakas, no? Gaya nga nung naging kwento ni Yusek Batak, yung kanyang ama, along the way, ay nakatakas doon. Duguan kasi siya, so inakala nung mga tropang Hapon na siya ay patay na. So isinama siya, tinapon siya kasama ng mga patay, doon siya nakatakas. Gayon din ang nakakatuwa dyan, hindi lang yung mga sundalong Pilipinong bayani ng World War II, even the civilians. Sa San Fernando, nung dumaan yung tren sa Angeles City, nagkaroon ng food throwing. Yung mga tao, nagtatapon sila ng food doon sa mga soldiers. At along the way, may mga babae din na may nakasaya, pinapapasok nila yung mga sundalo sa saya nila, yun yung kwento eh. Tapos umaalis sila, no? Itinatago sa saya. Itinatago sa saya. Oo, nakwento rin yan. Kanina may nakapanayam, nakausap po
Papakita natin yung interview, no? May nakausap nga tayo na ating isa sa mga survivor, veteran at survivor nung Bataan Death March, at kinakwento nga niya sa akin siya, maging yung mga tumutulong, nagsusubok magbigay ng tubig at pagkain dun sa mga sundalong kasama sa Death March ay binabayoneta rin ng mga Hapon. So malaking risk din yung naging kabayanihan ng mga sibilyan. At ito yung matindi, no? Kapag kunwari, syempre mahina ka na, 3 months ka nakikipaglaban, tapos pinapalakad ka pa ng mainit. Pagka nanghihina ka na, if you are delaying the march, papatayin ka. Ibabayonetahin ka o babarilin ka. So dapat mabilis ka. Pwede gawin sa'yo, tutulungan ka ngayon ng mga kasama mo. So ibig sabihin, yung ibang kasama mo nahihirapan din, pero tumutulong sila sa isa't isa. Yun yung makikita natin. Yes, war is evil, but also we see the best in the people kapag kadigmaan kung sino yung talagang mga mabubuting tao. Oh, it brings out the best and the worst in people. Samantala siya, bago natin ipagpatuloy yung ating balitaktakan, meron pong naging awarding kanina dito sa ating programa no mga nanalo po sa Nation Essay Writing Contest tsaka sa Nationwide Painting Contest. Sa Nationwide Essay Writing Contest, ang first prize po ay si Carlo Naines mula sa Ligao National High School. Ang second prize winner, Carl Christian Reario mula po sa Perpetual National High School. At ang third place ay si Adonis Lopez mula sa Cristo Rey High School. Ang nanalo naman po sa Nationwide Painting Contest, unang first prize ay si Henry Austriaco mula sa Rizal High School. Second prize, Jao Eugene Pelaez mula sa Panghulo National High School. At third prize winner ay si JP Sabihon mula sa St. Francis de Assisi Montessori School. Kasi maganda ito sapagkat yung Philippine Veterans Affairs Office at Department of National Defense, ini-involve talaga nila yung mga bata sa paggunita na ito. Tandaan natin, 1 week itong paggunita na ito. Nung 2 days ago, nandun kami sa Corregidor. Yung mga bata rin, sila yung nagbabasa ng mga papuri sa mga veterano. Tapos may mga Girl Scout, may mga Boy Scouts. Tapos bukas, magkakaroon din ng paggunita sa So from Corregidor tapos to here in Mount Samat, tapos bukas sa Capas Tarlac, tapos after a few days magkakaroon ng tinatawag na sunset ceremony. Yung sunset ceremony, yun yung pagtatapos ng Philippine Veterans Week sa libingan ng mga bayani. Oo, siya yung gaya nga ng nabanggit mo, ngayon araw ng Kagitingan. Pero yung Veterans Week po ay nag-umpisa April 5 pa. Yan po, ginugunita po natin kasabay nga ng paggunita natin sa araw ng Kagitingan. At marami pong mga aktibidad na ang inihanda ang Philippine Veterans Affairs Office para dun sa paggunita po nila ng linggo ng mga veterano. Samantala po, para po sa ating kaalaman, ang cruise na nakikita po natin nga dito sa ating tagiliran ay may taas na 92 meters. Ito po ay itinayo, gaya ng ating nabanggit noong 1970, bilang pag-alala sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, kung saan po marami ang namatay sa makasaysay Death March. Bakit cruise siya, no? Bakit cruise? Bakit hindi statwa ng isang sundalo? Siguro very important yung cruise sa atin kahit Katoliko ka man o hindi, sapagkat yung cruise, ito yung nagsisimbolo ng sementeryo. At parang sinasabi natin, itong Mount Samat, una, ito ay banal na lugar sapagkat dito nagsakripisyo ang mga ninuno natin. Pangalawa, ito is libingan na rin ito kasi siguro may mga taong namatay dito na dito na lang na ilibing din. At ito yung makikita natin na parang kahulugan nung Mount Samat, itong cruise na ito, no? Isa siyang malaking libingan kung saan ginugunita natin, pinapahalagaan natin yung sakripisyo ng mga veterano, yung nagbuwis ng buhay, at pangalawa, yun ding mga hindi nagbuwis ng buhay, pero dapat pahalagahan pa rin natin. Reminder ito na may mga veterano pa din tayo. Kailangan alagaan, at kailangan bigyan ng pensyon, kailangan bigyan ng pansin. Oo, kanina nga nabanggit na nagbuhos ng pondo ang ating pamahalaan para dun sa TAD nabanggit ni Yusek Batak. Mamaya po, ipapalabas pa rin natin yung ating
interview kay Administrator Carolina naman ng Philippine Veterans Affairs Office para malaman po natin yung inihanay ng mga aktibidad para sa Veterans Week at maging yung iba pang mga benepisyo aside from TAD na tinatanggap po ng ating mga veterano. Alam mo, kakaunti yung mga ibinibigay natin ng pamahalaan, no? Bagamat nagsisikap ito, doon sa malaking sakripisyo talaga para tayo ay mabuhay ng malaya ngayon. Pero alam nyo, yung mga veterano, parang minsan maririnig mo pa, hindi, bagamat nangangailangan din sila ng pera, maririnig mo sa kanila na hindi dahil sa pera kaya kami lumaban. No, kaya kung ano man yung tinatanggap nila ng maluwag, tinatanggap nila ng maayos sa kanilang puso yung mga ginagawad sa atin ng pamahalaan. Alam mo, Xiao, hindi lang tayo mga Pilipino ang umaalala sa makasaysayang araw na ito, maging ang counterpart natin po sa Estados Unidos ay nagdaraos din ng pag-alala sa mga magigiting ng sundalong nag-alay ng buhay para sa ating bansa sa pangunguna po ng Veterans of World War na isagawa ang 25th Annual Memorial Death March sa White Islands Missile Range sa New Mexico. Dinaluhan po ito ng may mahigit 6,000 participants at 13 dito ay mga survivors mismo ng Death March at ngayon nasa mga 90s na sila. Matindi yan sapagkat yung Bataan, talaga pag narinig mo yung Bataan, yung maraming mga Amerikano, talagang mapapaiyak pa sila pagka naaalala nila yung mga karanasan nila dito. Corregidor, yan. Talagang mahalaga sa kanilang araw na yan. Ang taunang paggunita po nito ay isang challenging march kasi po sa New Mexico is ito, parts of it desert po yan. Yes. Yung disyerto po ng White Sands Missile Range ay ginagawa o yung march ay ginagawa bilang pagkilala o pag-alala sa kabayanihang ipinamalas ng mga sundalong Amerikano at Pilipino noong World War II. Dahil tandaan po natin, Xiao, no, gaya nga ng ating nabanggit, hindi lang naman Pilipino yung nagmarcha doon sa Death March. 12,000 US soldiers po ang nakasama. Ito po ay may dalawang ruta. Ang Green Route na 26.2 miles ang aktual na layo nung talagang nilakad dito at 70 taon na ang nakalilipas at may maikling ruta naman o yung Blue Route na may 14.2 miles. Siguro ito yung talagang para dun sa mga matatanda na, yung mga veterano.